sa lugar. Amen. Hallelujah. Ito ang istorya. Nung mag-uwi ng mga tao, naiwan si Jesus sa bundok, nagpe-praise Ama, yung mga alagad, nasaan na raw? Nasa kalagitnaan na ng dagat ang kanilang bangka. At, ang sabi diyan, in the fourth watch of the night, alam niyo ibig sabihin ng fourth watch of the night? Dito kinuha yung sama ng mga fourth watch. Dito nila kinuha yun. Kasi sila, meron silang apat na division ng oras. From 12, 3, 6, 9. Itong fourth watch of the night, ito yung pinakakalaliman ng gabi, pinakakadiliman ng gabi. Ang mga alagad, nasa gitna na ng laot, ng dagat ang kanilang, ng dagat ang kanilang bangka. And then, here comes Jesus. Lumalakad sa ibabaw ng dagat. Nung makita nila may lumalakad sa ibabaw ng dagat, kasi it is not usual. It is unusual. Lumalakad sa ibabaw. Usually, ang nilalakaran, kalsada lang, highway. Right? Pero si Jesus, ginawang highway yung dagat. Hello? Amen? Para ipakita that He is Lord over the nature. Amen po ba? Nung ma-realize ng mga alagad na mayroong naglalakad sa ibabaw ng dagat, anong sabi nila? Anong sinigaw nila? Anong sinigaw nila? Multo! Hindi niya naisip. Noong pa pala, meron na silang idea about ghosts. So yung kaisipan tungkol sa multo, all times pa yan. Amen ba? Nag-iiba lang ng anyo. Dati, di ba, yung mga manananggal sa gabi lumalabas yan? Ngayon, kahit tanghaling tapat, ang daming manananggal naglalakad-lakad sa kalsada. Di ba? Mga manananggal ng lakas. Di ba? Akala ko dati, ang mga manananggal, puro babae lang. Kasi yun ang napapanood ko sa TV. Di ba? Puto lang katawan, kasi may panel, may pakpak na gano'n. Tapos magpipilit pumasok sa bintanang kapis. Ganun ang idea natin ng manananggal. Ngayon, ang mga manananggal, buo ang katawan. At mga lalaki pa. Mga kapatid. Diba? At hindi pa takot sa sikat ng araw. Nagbibilad pa sa araw, mga kapatid, nagpapasensyo pa. Noon ang mga manananggal, mga nakabistidang putol. Ngayon, mga nakatupis ang mga manananggal. Mga nakabikini open. Kasi nagbabago lang anyo. Meron silang idea about ghosts. Noong pa, mga kapatid. Pero hindi naman talaga multo yun. Minsan tayo, sa totoo lang, minsan tayo nagkikreate ng mga multo sa sarili natin. Pag hindi malinaw tanaw natin nagiging multo sa atin. Hindi natin alam, asawa pala natin yun, kala natin manananggal. Kung pala, biyanan mo pala yun. Kaya palakpakan muna natin. Mga kapatid, we will focus our attention on the scenario, Jesus walking on the water. And how He enabled Peter to walk also on the water. Ito ang focus natin ngayong umaga. Si Jesus, lumakad sa ibabaw ng dagat at kung paanong si Pedro napalakad niya rin. Sino gusto ritong lumakad sa ibabaw ng dagat ng kanyang buhay? Amen. Asang kamay. Yung gusto, hindi yung siya ilulunurin ang focus ng ating mensahe ngayong umaga. Our topic this morning is about come, walk on the sea. Come, walk on the sea. There are three important factors in the life of Peter, how he was enabled by the Lord, listen, to walk on the sea. Ulitin ko tanungin ko kayo, sino sa inyo ang gustong lakaran ang dagat ng kanyang buhay? Tingnan natin ang tatlong factors na ito na sa buhay ni Pedro ay nangyari kung bakit nakalakad siya sa ibabaw ng dagat. What are these three important factors? Number 1, verse 28. Tignan niyo po yung Bible niya, please. Look at your Bible. Verse 1. Roman numeral number 1. Sa verse 28, anong sabi diyan? Sabi diyan, mga kapatid, verse 28, and Peter answered him and said, Lord! Sabi natin lahat, Lord! Lord! Sigaw natin, Lord! Lord! If it is you, command me to come to you on the water. Number 1 principle.
how was Peter enabled to walk above the water of the sea? Number one, listen. Recognize the Lordship of Jesus Christ over your situation. Kilalanin mo ang pagkapanginoon ni Jesucristo sa iyong sitwasyon ng buhay. Amen? Hello? Recognize the Lordship of Jesus Christ over our situation. Anong sabi ni Pedro nung ma-realize niya? Through the voice and through the words. Ano sabi ni Jesus? Huwag kayong matakot. It is I. Be of good cheer. Sabi ni Pedro, hindi pala multo yun. Ang Panginoon pala yun. Anong sabi niya? Lord! Kung ikaw talaga yan, paintulutan mo akong makalapit sa iyo. Makalakad din sa tubig. Napaka-importante yung kanyang binitawang salita. Lord. Amen? When you recognize Jesus as your Lord of life, Lord of your life, mga kapatid, hindi kanya hahayaan lamunin ang dagat ng buhay. Hindi kanya hahayaan palubugin sa dagat ng iyong buhay. Hello? Because Jesus is Lord over the nature. Napaka-importante anuman ang sitwasyon na kinalalagyan natin sa buhay. Ito man ay pananalapi, ito man ay relationship, anuman ito, business man ito, pag-aaral man ito, physical matters man ito, anumang aspeto ng buhay natin, mga kapatid, listen to this, na ating kinalalagyan sa ating buhay. Mga kapatid, just recognize the Lordship of Jesus Christ and He will take full control. He will take over your situation. Amen? Amen? Amen. Kaya, he recognized Jesus as Lord over the sea. Lord over his life. Lord over the situation. Amen? Panapakan natin ang Panginoon. By the way, what was the situation? Number one, the disciples' boat were in the middle of the sea. Mahirap nang bumalik sa pampa. Nasa kalagitnaan na sila ng dagat. Nasa pusod na sila ng dagat. Amen po ba? Pangalawang sitwasyon. They were in the middle of the night. Nasa kalaliman, nasa kadiliman sila ng gabi. At nasa kalagitnaan pa ng dagat. Nagpapakita ito ng hopelessness at helplessness. Pangatlong sitwasyon. Their boat were tossed by the waves, for the wind was contrary to them. Ang kanilang bangka, na nasa kalagitnaan ng pusod ng dagat, nasa kalaliman at nasa kadiliman ng gabi, ay sinisiklot-siklot, hinahampas-hampas, hindi lang ng malalaking alon, hindi lang ng minsang alon, hindi lang ng maliliit na alon, kundi malalaking alon, at hindi lang minsan, kundi madalas, dahil yung hangin ay kontra sa kanila. Ito ay nagbabadya ng panganib. Hello? Are you listening? Ito ay nagbabadya na sila nanganganib, mga kapatid. Pero sa gitna ng mga kapatid, dumating ang Panginoon. Nandun ang Panginoon. Sa gitna ng kadiliman ng buhay natin. Sa gitna na tayo ay hinahampas ng mga alon ng buhay, ng dagat ng buhay, nandyan ang Panginoon. Amen? Nakita nila ang Panginoon. Sa una, hindi nila kagad na-recognize. Bakit? Bakit? Kasi nga, malabo ang kanilang spiritual na paningin. Na-blurred sila. Kala nila multo. No? Kaya kapag malabo ang spiritual vision natin, mga kapatid, ang unang tingin kagad natin sa sitwasyon natin, talo kagad tayo. Hindi natin kagad kaya. Pero salamat, sapagat nandyan lagi ang Panginoon to give us encouragement, to cheer us up. Be of good cheer, do not be afraid. Amen? Kahit nasa gitna ka ng pusod ng dagat ng buhay, kahit na ikaw inaampas ng alon ng buhay, kahit ang hangin ay laban sa iyo, may pressures, may struggles, sabi ng Panginoon, do not be afraid.
Pakisabi mo sa katabi mo, do not be afraid. Bagkus, be of good cheer. Amen? Be of good cheer. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon.